nagbigay po ng matinding pahayag. Ito pong si former Senator Antonio Trillanes patungkol po dito sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Ano po, so ngayon pakinggan po natin ito, nakita nating balita galing po sa Bilyonaryo News Channel. Ikinikredit po natin sa kanila yan. Hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. So ito, i-play na po natin. He's gone again. Senator Bato de la Rosa escaped from the Senate hours after gunshots erupted in the building amid speculations that he could be arrested. The former police chief had been taking refuge there since Monday when the ICC unsealed a warrant against him. Could the shooting in the Senate be staged? Let's get on point with former Senator Antonio Trillanes. Senator, good to have you again. Welcome to the show, and thank you so much for your time. Good evening, Pinky. All right, Senator, now that Senator Bato is not within the Senate premises anymore, it is confirmed that he left at about 2:30 this morning. What happens now? Well, I think at this point in time, we need to crack down on those responsible for letting Bato escape. And even before that, those responsible for the failure of the serving of the valid warrant. Tama. And makikita natin, we can narrow it down to Senator Alan Cayetano being the Senate President, and the Sergeant at Arms, the new Sergeant at Arms. Then who's this? Robin Padilla, who, as reported, was the driver of the getaway vehicle of Mr. Bato de la Rosa. So all of these people should be held accountable for their actions. You identified three, Senator. Isa-isahin po natin sila. Bakit po si SP Alan? Dahil siya po yung nag-initiate ng protective custody. Tama. Mahirap naman na yung Senado as an institution, but we can narrow down the individual. He was at the forefront of that baseless protective custody na ginawa niya. Tapos ngayon, wino-walk back niya. Sinasabi niya, nung nakalaya na, wala naman daw valid warrant. Bakit ka nag-issue ng protective custody kung walang valid warrant in the first place? Yon, doon talaga mga kababayan, doon talaga sunog itong si Alan Peter Cayetano. Kasi kung titingnan nga talaga natin, bakit nga siya nag-issue ng protective custody dito kay Senator Bato de la Rosa kung alam niya palang walang warrant? Diba, ang tinitingnan nga daw ni Alan Peter Cayetano dito, wala daw pong valid warrant para arestuhin etong si Senator Bato. So kung walang valid warrant yan, bakit ka nag-issue ng protective custody dito kay Senator Bato de la Rosa na naging dahilan para makatakas siya? So, ganyan. Kaya kailangan maparusahan ito. Yung Tama. sinasabi kasing valid warrant, time and time again naririnig na po natin na ang kanilang rerespetuhin lamang ay yung sinasabing warrant na galing po sa local court. So that's why they keep insisting that this is not a valid warrant. Your thoughts there, sir? That's his opinion. Pero yung personal opinion niya doesn't carry, kasi may batas tayo. Remember, the same warrant that brought Duterte to The Hague is the same warrant na ina-administer kay Bato. Tama. So, bakit niya yun sasabihin mong iba? Di ba? So ano lang yan, it's just a play with words. Knowing Alan Cayetano, dyan siya magaling. Pero ito kasi, meron tayong Republic Act 9851. Doon po sa batas na yan, maliwanag po yung sa jurisdiction. Kung merong akusado na iniimbestigahan ng isang international tribunal for crimes against humanity, then the authorities may surrender that individual. Tama. Sa international tribunal na yun. Walang ambiguity po doon. At yun ang ginamit na basis kung bakit natin nadala si Digong sa The Hague. Hindi dineclare na unconstitutional yan ng Korte Suprema, at walang illegal dyan. So that law stands. So yung mga otoridad, meron ka na may warrant ng ICC, in-acknowledge ng ICC yan, na valid yun, then you have this law. So what are you waiting for? The law that you're talking about, Senator, is Section 17 of Republic Act 9851, and I'm just going to read it, sir. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender, or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court. That's the particular provision, sir. RA 9851, Section 17 that you are talking about. Ito po kasing salita na may, nakasulat po dito. Ang sabi po, may surrender or extradite. Himayin lang po natin, hindi po kasi applicable yung extradite dahil hindi ang extradition ay between two countries or two nations or states. Hindi naman po state ang ICC, it's a tribunal. But it also says here na pwede po ang tribunal. Pero hindi po papasok ang extradition, pero papasok po ang surrender. Naman talaga ang kailangan gawin kay Senator Bato, i-surrender siya sa International Criminal Court. Here is May. Kasi iniimbestigahan siya ng International Tribunal, mga kababayan. So here's the thing, sir. You're saying that the arrest warrant for the former president, Rodrigo Duterte, and this for Senator Bato de la Rosa are basically one and the same. Iba lang ho talaga obviously, yung pangalan. No. Yes. Shouldn't government, is there an inconsistency, I guess is my question, with how government has treated the former president and now Senator Bato de la Rosa?
Yun na nga po. I-clarify ko lang Miss Pinky. Yung word na may gives the government the prerogative kung anong gagamitin mong option. I-extradite mo or i-surrender mo or poproteksyonan mo. Tama. Kasi hindi pwedeng shall dahil hindi tayo mauobliga. Dapat the government should retain its prerogative. So nung kay Digong, in-exercise natin yung prerogative na yon. Sinurrender natin siya. Ngayon dito, bakit natin siya hindi i-apply? Di ba? Kay Bato. So Nagpagulo lang naman kasi mga kababayan ng pag-aresto kay Bato itong mga kasamahan niya sa Senado. Kasi nga di ba mga kababayan, kung titingnan natin yung mga nangyari, nung nakuha ni Alan Peter Cayetano yung Senate presidency, binigyan niya agad ng protective custody. Ito pong si Senator Bato de la Rosa. Ibig sabihin, pumasok sila sa eksena, ginamit nila yung Senado, pinang-weaponize nila doon sa mga tagapagpatupad ng batas para hindi ma-serve yung arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa habang humihingi sila ng tulong sa Korte Suprema. Yun po yung nangyari dyan. Yun naman kay Duterte, ang nangyari doon, pagkababa ni Digong ng airport mga kababayan, inabangan na siya ng mga otoridad at isinerve sa kanya yung arrest warrant at hindi siya naprotektahan ng mga kaalyado niya. the prerogative, kaya nandoon yung NBI because in-exercise yung prerogative na yon to surrender. Di ba nung Monday when the warrant was being served? Ganun po ang ginawa. At kaya nga ito, yung maliwanag yung ano dito, yung rules dito. Walang basis si Cayetano to block the administration of the valid warrant. Technically, obstruction of justice na yung ginawa niya. Just to give you an example, kung maalala ninyo, si General Torre, nung kukunin niya na si Digong, hinarangan siya ni Medialdea, on the spot, pinosas niya si Medialdea. Tama. Ganun po ang pwedeng gawin sa'yo pag hinarang mo ang isang pag-serve ng valid na warrant. Tapos, pero dito, out of respect nga sa institution, nag-step back yung NBI para mabigyan ng tsansa yung Senado na maghunos dili at gawin yung tama. Pero habang binibigyan mo ng espasyo, lalong gumagawa ng constitutional crisis o kung anong kalokohan itong si Alan Cayetano. Tama. Senator, nagkamali ho ba ang NBI for allowing this to proceed, and with NBI Director Melvin Matibag saying that they will respect this protective custody of Senator Bato? Hindi naman po mali kasi dun sa situation nun, mainit na. So to de-escalate the situation, nag-step back. Pwede pa rin naman yun. Andun pa rin naman si Bato. Tapos sinabi nila, protected custody. Yun nga, bad faith yun. Ano? They gave the impression na kami nga hawak sa kanya, we will ensure na pagkailangan siya, pwede siyang i-deliver. Kasi akala nga ng NBI lalaking kausap, etong si Alan Peter Cayetano. Kaso ang problema mga kababayan, hindi pala lalaking kausap at hindi pala matinong kausap, eto pong si Senator Alan Peter Cayetano. Dahil nga mga kababayan, ang usapan po nila ni NBI Director Melvin Matibag, o sige, dyan muna sa inyo si Senator Bato, total naman binigyan na ninyo ng protective custody, pero kapag kinailangan yan na iharap sa mga mag-iimbestiga, dapat papayagan yung iharap yan. Ihaharap nyo yan. Ngayon, nag-oo naman itong si Senator Alan Peter Cayetano, pero wala gumawa ng drama mga kababayan hanggang sa pinatakas nila etong si Bato. Pero yun nga, nakatakas kagabi, no? Kanina madaling araw. Pero ito, it was a judgment call, and I think it's a good judgment call dahil kailangan mo nang i-de-escalate noong Monday. Tama. Pero dapat, kaya nga nag-resolution yung mga minority senators na i-surrender si Bato. And yun yung supposed to be gagawin. Bibigyan mo espasyo yung Senado para gawin niya yung tama. Because as an August chamber, it is expected to do the right thing. No? It should be law-abiding. Wala siyang wala siyang tinitindigan dito si Cayetano. But Senator, did you think that was still possible knowing that there was a coup Monday and they replaced former Senate President Tito Soto to now SP Alan Peter Cayetano? Yes, but before that, remember, nung nasa garahe, the NBI agents treated Bato de la Rosa with respect. Tama. Because of his stature as a senator, hindi siya ginapos kaagad. Kumaga, ini-inform siya na may warrant for his arrest, kaso hinawi niya. Yung good faith na dinisplay ng mga NBI agents to respect his dignity as a Minasama senator, niya. tinake advantage niya. Hinawi niya, tapos kumari pa siya ng takbo. So, doon sa punta na yun. Then, napalitan nila yung Senate leadership. But then, ang tanong dito kay Cayetano, kailangan mo pa rin gawin yung tama. Because, ikaw ang pinuno ng isang institusyon, di ba? Hindi pwede maging sanctuaryo ng international fugitive ang Senado. And that's what he did, basically. Tama. He can cover things up with Bible verses o kung anumang mga legal jargon, but at the end of the day, ganun ang ginawa niya. Nag-obstruct siya ng administration of justice
at ang ginawa niyang santuario ng pugante Ah. Senado. If you're saying that there was an obstruction of justice by Eto nga yung pinakamasaklap dito mga kababayan. Binola ang mamamayang Pilipino sa salitang galing po sa Bible. 'Di ba ginamit niya yung mga Bible verse para bulahin ang taong bayan habang pinoprotektahan nila yung puganting nagtatago sa kamay ng batas na may pananagutan sa mga kababayang Pilipino po natin. Hindi lang sa mga kababayang Pilipino po natin, pati dun sa batas mga kababayan. Diba, biruin nyo, habang inuuto ang mamamayang Pilipino, gumagamit ng Bible verse, salita ng Diyos, galing sa Biblia. Diba, ganun po ang ginawang panguto ni Alan Peter Cayetano sa taong bayan para paniwalaan siya. Senate President Alan Peter Cayetano, should cases be filed against him? I certainly hope so, no? Maraming crimes na kinumit diyan sa Senado the past few days. Yun nga, yung obstruction of justice, tapos itong si Bato, yung resisting arrest, assaulting a person in authority, tapos itong si General Aplasca, yung rules of engagement, binilate niya. Sino yung binaril niya doon? I think that's attempted homicide at the very Tama. least. Kasi wala po sa rules of engagement ng Sergeant at Arms na pwede mong barilin ng isang NBI agent. Ano doon sila eh. They're not even entering the Senate premises. Alright. Kaso alam nila, they put up a show, nakita nyo na they made sure the media would cover it. Pero hindi nila pinalapit doon kasi otherwise makikita na binabaril nila yung pader. Diba? So, alam nila, nag-sow sila ng chaos to draw public sympathy. And yun na nga, as expected, gagamitin nila doon sa petitions nila sa Korte Suprema. It was a show, it was staged. Tapos, after this, nanawagan na sila Cayetano sa live streaming nila na the Senate is being attacked. Sino nag-atake sa kanila? Diba? These people are lying to the people outright, no? Tama. And these are supposed to be dignified senators of the Republic. So marami. Tapos finally si Robin Padilla as the driver of the getaway vehicle of Bato should be charged with aiding and abetting a fugitive. So yun ang ilan lang sa mga Tsaka obstruction of justice mga kababayan. na kikita natin. I want to go back to what the Sergeant at Arms Aplasca was saying with regard to what happened, because there's still so many questions, Senator, so many questions that need answers regarding what happened yesterday. Sabi po ng Sergeant at Arms na si General Aplasca, what they found out basically was that the NBI was going to forcibly serve the warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa. Thereafter, they saw some armed men, NBI individuals. So I think what he said was he spoke to Senate President Alan Peter Cayetano para po magpasabi at humingi ata ng permiso to be able to form a quick reaction team. Thereafter, nagkaroon po ng verbal warning doon sa kanilang nakita na mga ahente para ibaba to put their guns down. The other side did not heed. Hence, warning shots were fired. What do you say to that? Wala po siyang authority, wala sa rules of engagement yon. Tama. Alam nyo, NBI, nagpakilala yung mga sinasabi niyang armed men. Doon yun sa GSIS side, wala sa Senate side yon. Nagpakilala ng NBI sila. So, maliwanag yon. It's a government entity. Hindi mo pwedeng tututukan ng baril at puputukan mo ng warning shot. Kaya Tama. yan I hope makasuhan niyang si General Aplasca dahil ginawa niyang private army yung yung USAA, 'di ba? Wala silang ganong authority at mandato. Tapos nakita niyo, paano warning shot 'yon? Warning shot ba 'yon? Binuhusan nila ng putok 'di ba? Tama. Anong party diyan ng pag-protect sa Senado? 'Di ba normal Kasi mga kababayan, sa totoo lang, pag warning shot talaga hanggang isa lang. Sobrang dami na pag umabot na ng 4 yon mga kababayan. 4, 3. Sobrang dami na. Kasi ang warning shot talaga isa lang. Para paalisin yung mga taong halimbawa, nasa bakuran mo, may kinukuhang kung mag-warning shot ka lang ng isa para umalis sila. Pero kapag kasunod-sunod na yan, iba na yung ipinapahiwatig mo. mag-uusap? Hindi nga nag-attempt at all to cross to the Senate side. And they made sure kasi wala yung media Otherwise, kung sinama yung media doon, makikita nyo yon. Pero, minove lang nila dito para ma-witness, para ma-broadcast. In a way, nagamit yung media rito to show chaos. Kaya alam nyo, international scandal ito na-report ito sa foreign media I entities. saw something. Tama, I tama. have a question about that, sir. If they violated the rules of engagement, and basically you're saying walang karapatan si Sergeant Aplasca to order the men to even fire warning shots because that is the NBI, in fact, that they were confronted with or they were seeing from their vantage point. Bakit po, ano ho ang role ng Marines na nandun na alam ko ay contingent din for the Senate supposedly, and the PSPG ho ba? Well, the PNP na nandun din to serve as the security of the Senate. I mean, what should they have done? Ganito po, no? Yung Marine contingent na naka-detached detached service sa Senado, pati yung PNP, nakalagay yun doon to secure
the Senate from hostile forces na hindi Ah. government. Pagka government, supposed to be magkakampi kayo. Ito, NBI ito eh. Bakit mo puputukan? Di ba? Tapos Tama. sinabi niya, even assuming totoo yun na mag-serve ng warrant, duty ng NBI yun. Hindi mo pwedeng barilin yun. For that matter, dahil sinabi niyan, obstruction of justice itong ginawa ni General Aplasca, hindi niya pwedeng pigilan ang pag-administer ng warrant. Yun yung mahirap dito mga kababayan sa ginawa ni Aplasca dahil sa pagsuporta niya kay Senator Bato de la Rosa, kahit siya nalagay siya sa alanganin kasi pwede nga siyang makasuhan. Ang pinakamahirap dito mga kababayan talaga, wala siyang pwedeng lusutan eh. Unang-una, dun sa point na nagpaputok siya mga kababayan ng kanyang armas kahit nagpakilala na yung mga taga-NBI, mali na yun. Mali na yun agad mga kababayan dahil kung tutuusin, ang trabaho po ng Sergeant at Arms, bantayan lang talaga ang Senado. Di po ba para yung security guard mga kababayan? Ang pinagkaiba lang, sila security guard sila ng Senado. Ngayon, ang isa pa dito, kung igigit niya, kaya niya pinutukan yun ay dahil aarestuin si Senator Bato, ibig sabihin, obstruction of justice talaga yan kasi pinoprotektahan nila yung isang pugante. Kaya, alam mo, no matter how you look at it, no matter how they spin it, mali at so many levels. What about them, sir, the PNP na nandun po at yung Marines po? Should they have had that argument that you're raising right now, that they're just there really to secure the premises from hostile forces or hostile individuals? Should they have known better, I guess? That's my question. Hindi kasi ganito, ang postura ni General Aplasca, by virtue of his former rank, he threw his weight around na parang ginawa niya ng private army yung buong contingent, the PNP, Tama. USAA, na parang sunod kayo dito sa akin. Eh, alam nyo, napakasimple yan eh. Sino ba yung hostile forces na sinasabi nila? NBI agents yun, gobyerno yun. Sila gobyerno rin. Paano yun? Ano yung sinasabi niya na hindi nga nag-attempt tumawid eh. They were Tama. there kasi pinagbabantay sila dun sa GSIS side. So ngayon, bakit niya, hindi nga nag-breakthrough eh. Otherwise, may mga nangamatay dyan. He just put on a show. Napaka-klaro ito through an eyes of a neutral observer. Talagang hinayaan nilang yung media mapanood ito para ma-broadcast. Otherwise, Tama. diba, dapat doon muna, babantayan nyo, kasi sila naman yung nasa vantage point eh. Kung nag-charge man lang yung mga NBI agents, even then, hindi nila pwedeng putukan yun at imamasakan nila yung NBI agents kasi alam nilang NBI agents. So, ewan ko kung paano nila ma-spin. Sila nandiyan dyan, kunyari, merong na-invade tayo ng foreign country. Tapos yung Senado, isang garrison. Yan pwede mo. You will secure it from the foreign invaders. Pero ito, government forces to. So, paano yun? Tama. Dapat dinampot na nga yan ng NBI. Kung ako, abangan nila yan pagka lumabas ng pag umuwi yan. Dapat damputin na nila yan. Kasi I think more than obstruction of justice, pinaputukan niya. Pwedeng attempted, na yun. Kung tutusin, pwede nga siyang damputin mga kababayan ng NBI. Pwede siyang arestuhin ng NBI kasi pinaputukan niya yung mga taga-NBI na nagpapatupad lang naman ng kanilang tungkulin. Kasi nirequest sila ng GSIS eh. Tapos eto, proud pa si Aplasca na ipamalita sa buong mundo na challenge nila yung mga taga-NBI na ibaba yung armas. Hindi naman magbababa ng armas yun kasi nga ang purpose kung bakit sila nandoon to secure the premises ng GSIS. Diba? Natural, binabantay nila yung lugar, hindi talaga sila magbababa ng armas dyan. Kasi nga, bantay sarado nila yung lugar. Homicide na yun. Senator, I need to take a very short break. We'll continue our discussion with former Senator Antonio Trillanes. When we return, stay tuned. This is On Point. Ayan. Mga kababayan, di ba napakaliwanag kahit saang tingnan na anggulo, mali talaga yung ginawa nito pong si Aplasca. Ang pinakamatindi pa dito mga kababayan, yung mga posibleng humarap sa pananagutan. Kasi tingnan nyo ang isa sa nakikita dito na posibleng humarap sa pananagutan at makakasuhan, si Senator Robin Hood Padilla, si Senator Alan Peter Cayetano mga kababayan, at ito pong si Aplasca. Dahil nga po sa pagtatago nila dito kay Senator Bato, pagprotekta nila hanggang sa pagtakas ni Senator Bato, talagang tinulungan nila. So ngayon, hindi na ako magtataka kung sa mga susunod na araw buwan ay may kakaharapin na kaso itong sina Senator Robin Padilla at Senator Alan Peter Cayetano. Kasi sala po talaga yung ginawa nila. Pagka-takeover nila ng Senado, kinontrol nila lahat, nagpasa sila ng resolusyon na kung saan binibigyan, isinasailalim si Senator Bato sa protective custody. At the same time, nagpalit agad sila ng mga gwardya, mga kababayan, at itinalaga nila yung kaibigan pa ni Senator Bato to protect Bato. Mga kababayan, Anyway, kayo po, kung kayo po ang tatanungin ko,
Ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa mga sinabi ni former Senator Antonio Trillanes? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin.